Dumaguete. Sinasabing hango raw sa salitang Cebuano na dagit, na ibig sabihin ay pagkuha. In our short but sweet adventure sa siyudad na ito, our hearts were truly captured. Sa ikatlo at huling bahagi ng aming vlog documenting our trip sa Negros Oriental, samahan nyo kaming tuklasin ang yaman ng kultura at kasaysayan nito, pati na rin ang mga lugar na pwedeng pasyalan at kainan sa City of Gentle People. For our first stop, magsisimula tayo sa Plaza Complex ng lungsod na ito. Bisitahin natin ang isa sa mga pinakalumang istruktura sa Central Visayas, ang Campanario de Dumaguete. Dahil nakaharap sa dagat, madalas suguri ng mga pirata noong panahon ng Espanyol ang Dumaguete, kaya't nagpatayo ng 4 na watchtower na yari sa limestone ang mga taga rito sa pamumuno ng Kura Paroko ng katabing simbahan noong 1760s. Kalaunan, dinagdagan ng 2 patong ang isang watchtower sa kal ng simbahan upang magsilbing kampanaryo nito na isa na ngayong landmark ng lungsod. Ang simbahan naman sa tabi ng kampanaryo ay ang Dumaguete Cathedral. Halos kasabay itong tinayo ng mga watchtowers at kinikilala bilang pinakamatandang simbahang bato sa buong isla ng Negros. Isang tawid lang ng kalsada ay mararating na ang Ninoy Aquino Freedom Park. Dito, pwedeng mag-unwind, mag-chill muna, take your breaks as you roam around the city. Sa gitna ng park, matatagpuan rin ang isang monumentong alay kay Dr. Jose Rizal na minsang bumisita sa lungsod. Isa lang yan sa maaaring pwedeng silipin sa park na ito. Isang tawid lang ulit ng kalsada, makikita naman ang lumang presidensya o City Hall ng Dumaguete na idinisenyo ni Juan Arellano noong 1937. Ito na ngayon ang nagsisilbing gusali ng National Museum na bagong bukas pa ng marating namin. From here, lumakad tayo ng ilang minuto sa direksyon ng tunog ng mga alon at amoy ng tubig dagat. Makikita na rito ang sikat na Rizal Boulevard. O Rizal Boulevard, ang ganda mo. Di lang sa mga nakakalmang alon ng dagat sa tabi mo, pati na rin ang iba't ibang establishmentong bumubuhay sa komunidad sa paligid mo. Ang dami naming sinubukang gawin dito. Mag-jogging, kumain ng kung ano-ano, pati na rin ang pagtuklas ng iba't ibang atraksyon. Pwedeng ikutin kung ikay maglalakad, mag-scooter, o kaya kahit naka-tricycle upang mas makapag-sightseeing. Kaya nga pala ito Rizal Boulevard ay dahil dito di umano naglakad-lakad si Dr. Jose Rizal sa kanilang stopover bago siya ipatapon sa dapitan Zamboanga del Sur. Siyempre, di namin pinalagpas ang Quincentennial Marker. Itinayo noong 2021 to commemorate the 500 years of victory and humanity. Sinasabing dumaan ang Magellan Elcano Circumnavigation Expedition sa Panilongon na tingin ng mga historiador ay siyang Negros na ngayon. Kaya't may replika rin ng barkong Victoria rito, ang huling barkong nakakumpleto ng ekspedisyon. Sa isang dulo ng Rizal Boulevard, makikita naman ang Bell Church. Itinatag ito ng Chinese-Filipino community noong 1950s at hanggang ngayon, ginagamit pa rin bilang lugar ng dasal at pagtitipon. Sa loob, makikita mo ang tradisyonal na Chinese architecture, mga dragon statues, lanterns at altars kung saan nag-o-offer ng incense ang mga dumadayo. Bukod sa pagiging religious site, symbol din ito ng matagal ng presence at ambag ng Chinese community sa Dumaguete.
Next stop naman ay ang Silliman University. Imagine guys, ito ang kauna-unahang Protestant at American private university sa buong Pilipinas, founded noong 1901 ni Dr. David Hibbard. Ang lawak ng campus at sobrang daming history dito. May anthropology museum rin sila kung saan makikita mong mga artifacts at kwento ng nakaraan. Pero bago tayo pumunta sa museum, medyo nakakatindig balahibo na rin. Kasi noong World War II, ginamit ng mga Hapon ang ilang bahagi ng university. May mga kwento ng atrocities. Kaya minsan, habang naglalakad ka dito sa mga lumang buildings, ay may eerie vibe kang mararamdaman. Parang ang bigat ng history na ramdam mo hanggang sa ngayon. Ang wild kasi isipin na ang lugar na sobrang vibrant ngayon ay may tinatago palang kwento. Inside their Anthropology Museum, may mga iba't ibang kagamitang susi sa nakaraan, di lamang ng mga Negrense, pati na rin ng buong Pilipinas. Mayroong ring ilang special na batong nagniningning na makikita rito. Sa entrance fee na 100 pesos, marami ka nang malalaman sa humble na museum na ito. At dahil nakarami na, tara, kainan na! For breakfast recommendations, must try ang mga painitan ng Dumaguete. Dito namin na-confirm na iba nga ang chill life dito sa probinsya. Habang kumakain ng mura at masarap na almusal kasabay ang mga magulang, estudyante, pati trabahante sa gitna ng palengke, dito simple lang pero napakasarap ng vibe. Pwede mong i-order ang kilo ng 10.55 na tumutukoy sa presyo ng mga isasama sa order mong almusal. Merong putumaya, sikwate at condensed milk. Chocolatey, nakakabusog for only 20 pesos. If you want more, pwede magdagdag para mayroong pandesal, cheese at hotdog. Kung more for restaurant naman ang trip mo, dito naman tayo sa Lantaw. Kilala sa kanilang bold flavors, warm memories, mahanap ito sa kabilang dulo ng lungsod. Must try ang seafood-based dishes lalo't nasa tapat lang ito ng dagat. Sa halagang 250 pesos per person, siguradong busog ka na rin rito. Nag-try rin kami dito ng Negrense dishes tulad ng chicken inasal. Masarap ang pagkain, malaki ang serving at lalong nakaka-chill sa lugar na ito. At kung masaya ang daman ng trip mo, andyan naman ang Buglas Isla Cafe. Bukod sa wide selection ng food na swak para sa iba't ibang panlasa, makikita mo rin dito ang ganda ng adaptive reuse ng space ng kanilang cafe. Sakay ka lang ng tricycle going through Silliman. Perfect din ang cafe na ito para sa mga may hilig na aesthetic shots. Dahil bawat sulok, Instagrammable. Marami pang pwedeng puntahan for a food crawl. Go! Umikot lang kayo around the city. Pero syempre, a trip to Visayas wouldn't be complete without more adventures. Sadly, nang nakarating kami sa Dumaguete, binabagyo na nun. But worry not. Maraming resorts around the city na pwedeng puntahan kahit malakas pang mga alon. For starters, pinuntahan namin ang Port Royal Water Park Resort. Isa sa mga na-try namin dito ay mga slides. Dahil may fear of heights ako, actually takot ako gawin yung mga slides nun. Pero kita nyo naman, kinaya. Maliban dyan, marami pa silang ibang amenities for both adults and kids. Meron din silang cutie little dogs. May area rin ito by the sea kung saan dito mo pwedeng maka face to face ang alon. Although in this case, ayun nga ang naglalagablab na alon. Apart from that, pwede rin kayong tumawid sa ibang bayan like we did. You can check out the nearby municipality of Dawin, one of the oldest towns in the province. We checked out Descansa, a nice cafe with a beachfront. Naglakad-lakad kami sa beachfront to enjoy the scenery. Marami ring mga bait na dogs dito. Perfect para sa dog lovers like Chachi. And there you have it! Those are the things we experience sa City of Gentle People na talagang hindi natin malilimutan. Napakasayang alalahanin ng mga enjoyable at fun stuff that we did, the food that we ate in our visit sa Negros Oriental. Nagpapasalamat kami sa inyong suporta sa series na to, concluding with this long overdue video. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe ng ating travel content. Ako muli, si Wald Santos, kasama nyo sa biyahe ng buhay, saan mang dako ng Pilipinas at iba pang panig ng mundo. Sa susunod na video ulit, paalam!